Iba kayo nakapagod. Okay. Ayan, ano. Nung hindi pa uso yung social media, hindi natin nakikita yung mga nangyayari. Nababalita lang sa dyaryo, maraming namatay na bahan sa bagyo. Pero ngayon kasi yung detalye nakikita natin. Napapanood. Ang masama pa, ginagawa pa AI yung mga ibang, tingnan. May pinakita si Ate Maylin sa akin. Di ba nakita ako pare-pareho yung mga bubong tsaka yung mga tao, parang cartoons na lang yung mga tao. Lalong natatakot yung mga tao. Ayan, iba, nagpanic attack na, nagpanic buying na, Batangas ba yun o Laguna? Pinasara na lahat ng establishment. At pati mga mall, supermarket, palengke, sarado na ngayon. Sabi ko, nabas pa ako. Sabi ko, kasi talaga. Kasi ako po mga kapatid, hindi siya 13 years old ako nung matroma ako sa Baguio. Kaya natuto kami ng tatang ko. 13 years old, first year lang ako. Yung buong bahay namin nanginginig pagdama. Nanginginig. At kasabay ng panginginig ng bahay na yun, ay panginginig ko din. Nanginginig din kasi ako. Yung hangin, pinapanginig yung bahay namin, lakas ng hangin, consistent po. No? Yung up and down yung bahay namin. Alam niyo yung kahoy lang naman yung itaas. Yung bintana namin, slide din na kahoy. Tapos yung yero namin, wala namang kisame. Nasa likod kami, sa Mabata. Kaya yung bagyo, galing dagat talaga, sa pool talaga kami. Para lang hindi matanggal yung mga bintana, pakong di uno lang yung pinako ng tatang ko, pakong di uno lang, isa dito sa baba, isa sa taas, sa dalawang bintana, ganoon. Yung kapatid ko kambal, nasa kwarto, sila nasa kwarto, kami tatlong lalaki, nakaherela sa banit, doon kami sa pinakasala ng taas, andun yung bintana, talaga namang lambot na ako, lambot na, trauma yun. Pati pala yun, dapat may trauma counseling, lalo na sa mga batang binasa, Dapat pala, nag-undergo sila sa mga trauma counseling na gano'n, parang sa mga nasulugan, gano'n. Second, asawa ko natin, Maylin, wala pa kaming anak. Natanggalan naman kami ng bubong. Nag-pray pa kami. Yung magkahawak kami ng kamay ni inang ko, tsaka si Ate Maylin. Meron nga akong kapatid, alam niyo na, may mga kapatid tayong mga lasenggo, mga matatigas ang ulo. Tawa pa ng tawa habang kami nagpipray. Hira ka ako to, tigas ng puso. Wala na nga kaming bubong, natatawa pa siya. Sabi ko na, natulungan na naman ako doon. Simula noon, mga kapatid. Bumili na ako ng mapa sa Betaps. Bumili talaga ako ng at inaral namin ni tatang ko. Meron kaming kwadrong malaking pan-display sa sala. Sa likod nun may mapa. Pag tag-ulan na, laging nagagamit yon. Kasi hindi tulad ngayon, may truck na pinapakita saan dadaan. Kami ang pinapakinggan lang namin sa radyo, yung longitude tsaka latitude. Yung binanggit doon sa mapa, malalaman mo kung nasaan na siya. Tapos tandaan niyo po, bihira sa bagyo ang nagpapa-horizontal. Bihira po yun. Laging alanganin vertical tsaka horizontal. Pag kapag ngayon na ito yung bata halimbawa, nandito na siya, ligtas na tayo. Kasi pag ganun siya bihira yung gumagano yung pantay lang. Bihira. Karamihan pagkanluran, nasaan yung kanluran? Ito kanluran, lubungan na araw. Andito hilaga. Kaya pag ganun po siya, gitna ng kanluran at hilaga, pag ganun po siya. Kaya alam ko na rin po ang hangin pagka ganyan, pasip-sip. Kunyari magagaling dito ang bagyo, dito ang hangin. Pasip-sip. Pag nakalagpas na siya, yung mata, dun pa lang yung gante na tinatawag. Mga kapatid. Alam niyo na, dati po, na-disciple po ako ni Ernie Baron tsaka ni
Wala pa sila magtanin yan. Ano? Sila, tsaka si Amado Pineda. Radyo lang noon. Tapos, nandito radyo, nandito mapa. O, tatang, nandito sa Bicol ngayon. Natanggalan na kami ng bubog. Kaya alam na namin. Ang pinakamagaling, di ba, Batanes sa paghanda? Nakita nyo kung paano sila maghanda? Dapat, yung mga taga-Batanes na yun, kunin, mag-seminar sila sa mga, ngayon, kung paano maghanda. Si Pastor Julius, taga-Batanes po yun. Yung daw, dingding. Bawat dingding daw ng bahay doon, sa metro, hindi gaya sa atin yung padar natin, ganyan. Doon lagi sa metro. Tapos ang bintana nila makikitid. Makikitid lang bintana. Kaya ready talaga. Kung ikaw ba'y naka-helicopter at titingin ka sa Batanes, sa lugar nila Pastor Julius, akala mo daw cemetery. Alam mo cemetery. Puro pa to. Ready sila. Ang kapatid, kasama na sa buhay natin to, nasa Pilipinas tayo. Marapit tayo doon sa tinatawag na typhoon belt, doon talaga nabubuo yung mga bagyo. Wala tayo kahit mga kaapu-apuan natin, yan din ang maranasan nila. Ang maganda lang, yun nga, yan lang ang tanging na i-export natin sa China na hindi nila matanggihan. Made in the Philippines, hindi naman. Si Tino yata, naipadala natin sa Vietnam. Ewan ko, kung kumusta yung pagkakatanggap nila kay Tino. Ngayon, sa China naman. Ngayon, kahit na ligtas na po ang bataan sa code of probability, ligtas na. Malamang siyang La Union lumabas or Pangasinan. Ganun pa man, pag-prepare natin sila kasi kawawa rin yung mga madadaanan. Ayaw ko hindi, yung ulan, nararamdaman natin. Yung ulan, matubig itong darating parang si Tino, mga kapatid. Ang pinakaayaw ko sa Bagyo, sa lahat, yung isang linggo walang kuryente, tsaka walang tubig. Tapos yung mga poste noon, mga nasa taan. Tagal noon. Pag nakakuryente, kala mo lang, tumama sa loto, siga. Paninibago ka dun sa, Ganun po man mga kapatid, sabi ni Pastor Henry nung Friday sa amin pong leadership training, wala na po yung bagyo. Pinag-pray na. Talaga? Kadi-declare nung mayor nyo, walang pasok sa Lunes. Huwag ka kontra yun, gako, yung dineklaran, walang pasok sa Lunes, tapos tunaw na yung bagyo. Kapag walang pasok sa Lunes, ibig sabihin, nag-expect sila na darating na yung bagyo. Pero ganun pa man, talagang maghahanda po tayo, mga kapatid. Handa po natin. Tsaka yung mga damit-damit dyan, baka may, alam kayong nag-iipon ng mga damit, para ipadala sa Cebu. Maipadala natin. Sabi ko nga, paano pa mag-mission sa Cebu? Kasi grabe. Grabe po. Oo, kawawa. Biruin mo, wala nang mayaman mahirap doon sa isang subdivision, lahat nasa bubong. Nakakita mo yung pagbubutas ng kisame para lumusot sila doon? Ay, naku po. Yung pakiramdam ng mga yung mga ganon. Ay, hindi dako tayo sa Kingdom Prayers. Kahapon po, maghapon akong wala dahil kapag reunion ako, elementary reunion. Nakita ko yung mga kaklase kong 59, 60. Para mga death squad ni Mang Didi, yung mga mamamatay tao, yata ito, para mga criminal. Mga mahaba ang mukha, mga tuyo, tapos mga ubanin, meron ng mga, meron talagang mga kawawa. Yung napanalunan namin na bigas, pinamigay na lang namin sa kanila dahil meron tayo. Sabi ko, naawa naman ako dito sa iba. Masaya, pero meron kang makikita nasa sulong lang na talagang ang masaklap noon yung ganun na nga sila pa yung tagahugas ng plato tsaka sa mga sila pa rin. Ropor pa rin po doon. Ropor. Section 4 na nga, ropor pa. Tabi pa ng
CR yung uupuan niya. Wow. Lahat na lang nasa kanya. Kaya, kwentuhan ko. At sabi ko nga sa mga klase ko, alam nyo, grade 5 na nung mapahinga yung food ko. Nakakapalo ko. Sawang-sawa po kami noong elementary. Sawang-sawa. At pinakamaligayang araw namin grade 5, wala nang palo. Siguro nahiya na malalaki na kami. Okay, Kingdom Prayers 2. Kaya sinabi ko maghapon ako, pagyari naman, magkakasama kami yan. Si Ate Flor, Ate Amy, yung birthday ni Ate Neri. Dumaan kami ng lingling. Mahaba pa pala yun. Ang laki pala na pasikot-sikot pa. Ang dami pang resort ko na nakakaligaw. Birthday po sa Tineri natin, yung galing yung silan. Sinurpresa siya. At nakakatuwa nandyan po. Okay, Kingdom Prayers 2 po tayo. Paano manalangin? Ngayon, nasa kingdom na yung kaharian ng Diyos nasa atin. Hindi ko po inaalis itong isang verse na ito, mga kapatid, kasi ito ay yung pundasyon natin. Lagi natin tatandaan yan. Tinatak ko po sa t-shirt yan. At sabi ng isang pastor na matagal na sa kingdom, gusto ko yung gamit mo. Dapat, ito lagi, dapat establish sila doon eh. Sabi niya, agree ako sa verse na yan. Tagal na nila sa kingdom, dapat patagal ka ng agree niyan. At pinakita pa sa asawa niya yung nakatatak sa damit ko na sabi niya, they can't say here it is, yung kingdom daw, di mo pwedeng sabihin, ayan o, yung kaharian ng Diyos, di mo pwedeng sabihin, andyan, andito, sapagkat ang kaharian nga ng Diyos ay nasa akin. At may nagtanong sa akin, sabi ko, ganun ang paniniwala. At napakarami po pala sa YouTube. Pastor Brian, ang dami pala sa YouTube na naniniwala ang kaharian ng Diyos nasa atin noon pa. Iba-iba ang tawag nila. Iba-iba ang tawag nila. Merong tinatawag energy. Meron pa tawag nila chi. 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 Andito talaga ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang pagsasaliksik sa loob, mga kapatid. Kaya pala dinideclare natin para lumabas. Kasi ang Panginoong Yesus, ganun siya. Biruin mo mga bagay na nakikita ngayon mula sa hindi nakikita. Lahat ng nakikita mo mula lang sa hindi nakikita at ginawa lang sa salita. Ang maganda nito, ang pangalan talaga ng Panginoong Yesus, salita, hindi gawa. Kaya doon pa lang, isipin mo na may power talaga ang salita. Pero titingnan natin, paano ginagamit ang salita sa prayer sa kingdom. Ngayong umaga na ito. Ang epekto nito sa akin ngayon, mga kapatid, pag meron akong nakikitang mensahe, parang gusto ko lapitan. Turuan kita mag-pray. Turuan kita mag-pray. Di maganda. Mga kapatid natin, usapan kahapon sa mesa namin sa birthday. Tawag ko dyan mga kapatid natin may temporary sakit. Temporary lang naman yan. Sa body. Wala sa spirit, mga kapatid. So, ang kaharian ng Diyos, nasa atin. Ready na po ba kayo? Establish natin mag-establish ulit tayo ng truth. Colossians 1:27, mga kapatid, to them, sino daw yun? Sa atin. Sa atin. To them, God has chosen to make known among the Gentiles. Ipinasya ng Diyos na malaman ng mga hentil. Tayo po yun, hindi Hudyo. Ano yun? The glorious riches of this mystery, noong pa tinatawag na misteryo ito, maluwalhating misteryo, pag misteryo, lihim, bihira nakakatuklas, bihira nakakaunawa, kasi misteryo ano nga daw ba yung misteryo na yan, mga kapatid, which is Christ in you, the hope of glory. Lahat tayo gusto natin ng glory days. Si Pacquiao nagkaroon ng mga glory days. Ngayon ay medyo ubus na. Ang glory days yun yung namamayagpag ka, mga kapatid. Prosperous, healthy, success, lahat nasa iyo. Yun ang mga glory days. Ang pag-asa daw natin, the hope of glorious days, the hope of glory, yung Jesus na nasa iyo ngayon, nananahan kasama yung kanyang kaharian. Amen? Si Jesus nandyan sa iyo, kasama yung kanyang kaharian. At sa kaharian ni Jesus, ulitin natin, paulit-ulit, walang kakapusan. Ang meron, kasaganaan. Walang karamdaman kasi
hindi naman apektado ng sakit ang kaharian ng Diyos. Amen? Hindi siya naaabog ng sickness. Hallelujah. Ano ha? 1 Corinthians 6:17, mga truth po ito. Ito yung gusto kong bigyan diin ngayong umaga. Pakinggan po, namnamin po ninyo. Ginagamit ko ito sa kasal. But he who is joined, pero pala ako nandito ikakasal, wala na ako yung mensahe. But he who is joined to the Lord become one spirit with Him. Now, tinuruan ko nung Friday sa leadership training, yung word studies, hanapin niyo yung join, halimbawa yan, join. Inanap ko yung salita, kasi tayo daw na nakipag-isa na sa Panginoon, iisa na lang espiritu natin. Mga kapatid, kung tutuusin, hindi po to parang espiritong paliwanag ko, join, no? Sa health word studies, salamat, sagana tayo sa libro, kolyaw, ayan, ginamit yung salitang glue, to bond, adhere, literally, glued together. Ang ibig sabihin ng one spirit, to be glued together. Yung espiritu natin at saka espiritu ng Diyos, parang imposible lang magkahiwalay. Kaya pala sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Anak, bakit? Kasi imposible na kitang maiwan. Iisa na lang tayo. No? Magkadikit na tayo. No? Hindi na kita maiiwan. Dahil iisa na ang espiritu mo at ang espiritu ko ay iisa na. Mga kapatid, dito tayo lumago. No? Dito tayo mag-grow. No? Genesis 2:24. Ito yung, ikumpara natin to. Yung one spirit tsaka one flesh. Sa kasal, ito naman ang ginagamit ko. Sa kasal. For this reason, a man shall leave his father, iiwan ng lalaki yung kanyang nanay at tatay, and be joined. Ayun na naman yung salitang join. No? And be joined to his wife, sasama sa kanyang asawa, and they shall become one flesh. Kanina, one spirit. Sa kasal, larawan pala ng pagkakasal. Kaya pala si Jesus, siya yung lalaki ikakasal. At tayo yung babae ikakasal. Mga kapatid, tapos, ang galing ng Bible, mga kapatid, no? Lahat may shadow ni Kristo. Pati yung kasal, may anino ng gospel. May shadow ng ginawa ni Kristo. Biruin mo sa kasal muna, sa unang tao at sa unang babae, si Eva at Adan, sinabi niya, they shall be one flesh. Mga kapatid. At again, hinanap ko sa Hebrew, itong join na naman, kanina Greek yun eh. No? Sa Hebrew, the Hebrew word, davak, no, means to cling, cleave, to hold, pass, or stick. Ganon din. Alam niyo, glue stick, di ba? To stick together. Mga kapatid, pag kasal, konti na lang isa-sermon ko sa 15. Okay. Mga ikakasal ko, pag one flesh na kayo, pag one flesh na kayo, kikilalanin mo na yung katawan mo ay extension na rin ng katawan ng asawa mo. Lahat ng ayaw mo sa katawan mo, hindi mo rin gugustuhin sa partner mo. Katawan mo na rin yun. Lahat ng gusto mo, gastusin o pinapaganda para lang sumaya ang katawan mo, ay dapat ginagawa mo rin sa partner mo, extension yun ang katawan mo eh. They shall be one flesh. Kaya kung maintindihan lang na marami ang kasal, walang maghihiwalay. Walang maghihiwalay at walang mananakit, walang magsasaktan ng kalooban. Kasi pag sinaktan mo kalooban mo, katawan mo yun eh. Pag sinaktan mo kalooban niya, katawan mo yan eh. Ganun pala ang ibig sabihin ng they shall be one flesh. Mystery din yan. Sinasabi ko sa kasal, sa picture taking, dalawa pa rin yan. Uwian na yung kasal, dalawa pa rin yan sa bilang natin. Pero sa mata ng Diyos, they shall already one flesh. Mag-sink in sila doon. No? Para wag nilang saktan ang isa't isa at mahalin nila ang isa't isa. Ganun pala yan.
kapatid, ang kasal may katapusan. Mamamatay mag-asawa, kakahiwalay yan, physical. Pero yung sinasabi kanina, mga kapatid, naku, one spirit, eternal yun. Mawala tayo dito sa lupa, kasama pa rin natin ang Espiritu ng Panginoon. We are one. Isa lang tayo. May mga naniniwala na, one breath, one life lang eh. Ang umiiral ngayon. No? Pati hininga natin. No? Kasi hiningan tayo ng Panginoon. No? Kaya nga sabi sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Ito naintindihan ni Pablo eh. Ako pinako na kay Kristo. So pinako ka na kasama ni Kristo, dapat patay ka na. Pero hindi. Nevertheless, I live. Pinako ako kasama ni Kristo, pero ito, buhay ako. Buhay ako. Pero ito, yet not I. Pero hindi ako ang nabubuhay. But Christ lives in me. So sino ang nabubuhay sa iyo? Si Kristo. No? Dahil kasama ka na naipako ni Kristo, si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. Ano? And the life which I now live in the flesh. Tingnan mo ito, parang hiwalay talaga. No? The life I live now in the flesh. Parang may nabubuhay lang talaga sa laman. May nakahiwalay eh. Ano? I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Maraming may paborito rito. Kasi baka anting damdamin itong verse na ito, mga kapatid. Ano? So, ito, totoo rin. Kaya pala sinabi ng Panginoong Yesus sa araw na yon na mag-grow ka na, ma-awaken ka na. On that day, you will know that I am in my Father and you in me. Ano pa? And I in you. Paano mo mapaghihiwalay yan? Lagi sinasabi ni Jesus, ang Ama nasa akin. Ang Ama nasa akin. Ako nasa Ama. Ako nasa Ama. Kaya sila, one spirit din. Itong matindi. No? Sabi niya, I am in my Father, you in me, I in you. Amen. So, Father, Jesus tayo, one Spirit. Buhay po yun, mga kapatid. Meron lang ako ini-establish, mga kapatid. Meron lang ako ini-establish. So, suma total, you are in Christ, and Christ is in you. You are one spirit with the Lord. Amen ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sinasabing you, palagi, buhat kanina pa, is the true you. Not the flesh. The true you. Yung talagang ikaw, mga kapatid. Now, balikan po natin ito. Balikan natin ito. Ibang drawing naman. No? Again, yung spirit, yung soul, yung body, mga kapatid, ayun, nilagay ko po, one spirit na tayo kay Lord. Ang tawag doon sa nasa center na yon, espiritu ko, at ang espiritu ng Panginoon na dapat ay ma-awaken. Ang tawag po doon ay the true you. Tinatawag din po iyang your higher self. Tinatawag din po iyang consciousness. Consciousness. The true you. Yung higher self mo. Nakikinig pa kayo? No? Ang maganda, your true self, your spirit, is not affected by your past. Amen? It's not affected by your past. Yung spirit na yun. Kasi ang mga past natin, sino po rito hindi maganda yung mga nakaraan niya, lalo na nga yung kinukwento ko kanina. Alam niyo, palagi ko pa rin tinuturo yun. Ako, kaya nagka-anxiety ngayon, depression, dahil marami akong trauma nung bata ako. Pero dapat pala, hindi na ganon. Hindi na ganon. Because your spirit, kung magigising lang tayo, maa-awaken, hindi siya apektado dapat ng past. Hindi siya pwedeng i-touch, marating ng past. Your higher self, yung totoong iyo. No? Dapat pala hindi na binabanggit yun. No? Ako kaya nagkaganito. Bagamat reality yun, mga kapatid, ang sinasabi ko kasi, kailan tayo lalaya?
Kung paulit-ulit, yun ang lumalabas sa bibig natin. Amen? No? Mahirapan po tayo, mga kapatid. Ako, hindi ko sinasabing andun ako ulit, ha? Nag-preach ako dito, ha? Sabi ko last Sunday, kahit meron pang panguna sa akin na-awaken, no? Nandun na siya sa higher self, okay lang sa akin, mga kapatid. Basta ngayon, gusto ko ituro ito, mga kapatid. No? Your spirit is not affected by your past. Ano pa? Not affected by any situation. Hindi siya naapektuhan nung wala, nung kulang, nung mga salitang wala na tayong pag-asa, yung mga salitang mamamatay tayo sa hirap, yung mga salitang hindi tayo papasa. Hindi siya apektado ng kahit anong sitwasyon. Your higher self, your true you, hindi siya apektado noon. Pagpakita ko sa inyo si Jesus, nung siya nabubuhay dito sa lupa, na ang karyaan ng Diyos ay nasa Kanya. Na? Ito pa matindi. No? Your true you, your higher self is not affected by sickness. No? Yung espiritu mo, hindi siya pwedeng matouch ng mga sickness, mga karamdaman. Hanggang saan lang? Hanggang sa soul, hanggang sa body. Hanggang doon lang ang mga sickness, mga kapatid. Kaya totoong ikaw, kapatid, makinig ka sa akin, wala kang sakit. Ang totoong ikaw, wala kang sakit. Pag pumanaw tayo, alangan namang diabetic ka, yung espiritu mo, umalis diabetic pa rin. Ano? Hindi. Kasi yung talagang ikaw, walang sakit yun. Kaya nga sa kingdom prayers, pinapalabas yan. No? Pinapalabas mula sa gitna, mula sa spirit, dyan nakatambak yung mga blessing natin at katotohanan, palabas. I release healing. No? I am healthy. At yung I am pala na yun. No? Grabe. No? Dapat lumalabas din sa bibig natin. Kung bakit yung I am kay Moses at I am kay Jesus, ginagamit niya. May lesson pala doon. Tinuturuan tayo ni Jesus na salita ng Diyos na magsalita rin ng I am. I am healthy. I am rich. I am successful. Ako po may mga testimony na, mga kapatid, at gusto ko mag-testimony rin kayo. Kapag meron na kayo naranasan simula ng mag-kingdom grace tayo, mag-testimony na kayo. Kami ng ating Mylene mo, meron ng mga testimony. Yung seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Yung lahat ng bagay, makikita mo, may mga idinadagdag na nga, nang wala kang effort. Lahat ay naaayos, lahat ay nasa divine order ngayon. No? Pati sinasabi ni Ate Flo, natutuwa isang nanay, nagba-blood game, aba, very good lahat. Sinani ba yun? Oh, very good lahat, no? Naiwanan pa yung Treya. Sinunod pa rin. Oo, very good na naman. Lahat. No? Lahat po. Mga kapatid sa kingdom, dahil sa presence ng kingdom sa'yo, hindi lang ikaw magiging healthy, rich, successful. Maapektuhan mo pati yung mga nasa bahay. Maapektuhan mo pati membro mo, pati mga tao na nakakausap mo. Magkakaroon ng divine order. Nasa kaayusan ang lahat. Amen? Magiging maayos ang lahat. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Not affected by needs. Kapatid, the true self, your higher you, your consciousness is not affected by sickness. Hindi siya pwedeng matouch ng sickness. No? Yung sa kaharian ng Diyos, walang karamdaman. Tama po ba? Sa kaharian ng Diyos, walang karamdaman. Hindi makakapasok ang karamdaman. No? Kaya, dito sa pag-aaral na ito, mga kapatid, ang gusto ko rito sa kingdom na to, marami ang gumaling. Gusto niyo ba ng kagalingan? Maraming gumaling. Na? Tama po yun. Tama po yun. Dapat pala lumalabas sa bibig natin, magaling na ako. Umaga pala, ang araw na ito'y matagumpay. Ang araw na ito'y masaya. Sa araw na ito, hallelujah. Lahat ng gusto mo mangyari sa akin, papasa ako, di ba? Mapopromote ako. Kasama ako sa mapopromote.
Kasama ako sa madadagdagan ang sahod. Kasama ako sa mga magpapa-straight ang buhok. Dahil sigurado na daw yung dagdag sa sahod nila. Kaya ugunahin daw nila mag-i-straight ng buhok. Parang nakakaroon si Ate Marita. Na. Paano mag-operate itong hindi naaapektuhan nito? Itong hindi naaapektuhan na yan, yung the true you, your spirit, nag-ooperate siya through words of life. The words of life. Yun nga, nagsasalita ka. Buhay yan. Pati yung hindi masyadong spiritual. Tingnan niyo sa YouTube, dahil sa high-tech na talaga, ang dami na nilang natuklasan. Pati yung hindi masyadong spiritual, na naniniwala na yung salita natin, may frequency, may vibration, nagkakasama na. Dahil matagal na si Jesus, gamit niya na talaga ang salita. Matagal na gamit niya na talaga ang salita. Sa tuwing gagawa siya ng himala, na gamit niya na ang salita. At tinawag siya talagang salita, hindi gawa. Doon palang magkakulo na tayo, na hindi ka dapat Kristiyanong tigong mambibig. Hindi. Ikaw ay Kristiyanong dapat madaldal sa katotohanan. Amen? Madaldal sa katotohanan. Hallelujah. Hallelujah. So, si Jesus, tingnan nga natin, si Jesus hindi naapektuhan ng sitwasyon. Tama ba? Meron ba kayo nabasa si Jesus na naapektuhan ng sitwasyon? Ay, doon na lang sa ano. Siyempre, may mission siya eh. Bukas mamayang gabi pagkakalulo na magsisimula na yung pakpok sa kanya kung ano. Doon na lang siya being in the human flesh, siyempre, apektado na siya noon. Pero hindi pa rin siya tumitigil mag-pray para mangyari ang kalooban nito. Siguro kung ikaw yun, nakita mo, tumakbo ka na. Tumakbo ka na lang. Kasi malamang yung 30 pieces of pilak, mabawi sa'yo kasi hindi ka mahanap. Mabawi kay Judas. Tingnan nyo, nung sabihin, mga pagod na sila Pedro, walang makuling isda, hindi siya apektado, relax lang siya. Relax lang siya. Naglilinis na ng mga lambak na, wala talagang huli. At dahil siya nag-ooperate through words of life, mga kapatid, ang walang huli ay death. Ang merong huli, wow, life yun. Mga kapatid, kaya sinabi niya, pakihulog ang lampa sa kanan. Through words. At bigla na lang, sabi nga, yung kingdom, yung word ni Jesus, na-attract niya yung blessing. Ito pa, gusto ko, sa kingdom daw, pag nag-operate ka rito, nagiging magnet ka ng blessing. Na-attract mo ang blessing. Na-attract mo. Ako talaga, amazed na amazed mga kapatid. Pati sa financial, natutuwa po ako. Sunod-sunod po ang kasal ko. Hanggang tatlo. Meron na nga ako meron na nga ako. Lola dito, may January na ako, 2026. December ko, alam niyo ba, sa anniversary may kasal pa rin sa umaga, Sabado may kasal pa rin ako. Sinasabi ko lang, sabi ni Joshua Tongol, Pilipino, magaling din sa ganito. Lagi mo lang sasabihin, I am successful, I am rich. Wala namang mawawala eh. Palabasin mo lang sa bibig mo. Baka sakali, matsambahan mo yung frequency tama, yung vibration na tama. Baka sakali, matsambahan mo yun. Yun lang. Wala naman akong puhunan. Bakit hindi ko sasabihin? Bago ka matulog, pagising mo, sasabihin, I am rich. Kasi sa kingdom, yung all these things shall be added unto you. Totoo daw siya. All these things shall be added. Lahat ng bagay dadagdag sa'yo. Totoo daw siya. At mamamanga ka na lang, dumadagdag. Sabi ko sa inyo, yung linggo, si Ate Maylin yun, maghuhulog pa lang kami. Si Ate Neneng. Sabi ko na sa'yo, para may carriage kayo. Check siya, 12,000. Binigay sa akin. Maraming salamat po. Tapos sa bumalik pa, binigyan pa si inang ko. Inang ko yun, maapektuhan ko lahat ng bagay. Ano po, magkayari nun. Sa Urani, binyag, dedication.
Yung bata lang yung nagpabinyag eh. Anak ni Ate Rod, pabinyag lang, binigyan ako 3,000. Anak, mami, naka-18 ako ngayon maghapon na ito. Kingdom, hallelujah. Nagkasal naman ako sa Limay. Nagkasal ako sa Limay. Mag-isa lang ako. Alam niyo na, nervous ako. Mag-isa ako. Nai-stress ako. Ano? Tapos pagod, hindi na ako nakikain. Pagod, latang-lata ako. Pagod na pagod ako kasi mag-isa lang ako. Nag-aalis pala ako ng sapatos. Waiting ng coordinator sa Pampanga, tumatawag. Pastor, pwede mo mag-call? O sige, mag-call ka na. Pastor, may kasal ako. Naku, magagaling ko ng kasal. Kaya nga po nakita ko. Sabi gano'n. Kasi Pastor, sa Kabanggan to, beach wedding. Pwede po ba isingit niyo sa schedule niyo? Ang patid nung nagkasal ako doon, sa kanya, binigyan ako 10,000. Diyan lang sa lupaw. 10,000. Kaya sabi ko, baka naman may kasal ka pa ulit. Huwag kayo ma-pressure, mga ano lang yan. Mga ano lang yan. Yung mga membro ko, huwag kayo ma-pressure. Huwag kaya akin na. Tinatanong na ako, magkano gusto ko sa Kapanggan. Paspas lang daw sa Kapanggan. Ang masama nito, ayan na. Malaman ng mga pamilya. Sabayan na natin ang overnight para paktay. Dumadating po sa, yung all these things shall be added unto you. Nakakatuwa po, mga kapatid. At ito pa, di ba may hawak sa aking coordinator na sa package niya, nakita ko yung premium package niya, 350,000. Isang kasal, pastor, 5,000. Yung prenup, tsaka yung makeup ng mga, huwag sana mapanood. Grabe, makeup, di ba ang mamahal? 5,000 pastor. Nakaka-ano din, pero okay na din sa akin yan. Basta may blessing lang. Basta may biyaya lang. Gandahan ngayon, meron ng mga dumidirekta. Ang dami dumidirekta dahil nakikita nila ako. Di na sila dumadaan sa coordinator para makamenos. Kami na lang ang nag-uusap. So karamihan ang kasal ko sa December, 3 yun. Wala yung coordinator ko doon. Solo ko po. Purihin. Walang isda, di siya apektado. Nung kulang ang tinapay tsaka isda, 5,000 ang pagpakainin, di siya apektado. Ang hirap kayang mag-isip nun kung ikaw ang leader. Halimbawa ba kami, nila Ate Ana, may dalang lugaw sa Mamatang. Nagulat siya, bigla na lang 100 yung umaten. Tapos ang kaserola lang yung dala niya. Pero magaling si Ate Ana napagkakasya palagi. Si Jesus, hindi na-apektuhan ng sitwasyon. Hindi siya tinatalaban. Why? Kasi sa kaharian ng Diyos, ang meron, hindi kakulangan. Ang meron, kasaganahan. Hindi niya sasabihin, si Felipe, mahilig mag-compute, sabi niya, meron dito, 2 isda, 5 tinapay, gano'n na lang sa 5,000 katao. Sagot ni Jesus kay Felipe, paubuhin ng tao. Doon mo makita nag-ooperate siya sa world, sa kingdom, paubuhin ng mga tao. Bakit? Kakain lahat. Ang matindi doon, yung sinabing nabusog ang lahat at may natira pang 12 tikles. Pati yun may meaning. Na hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit kahulugan noon. Pinakita lang ng Diyos na higit pa sa hinihiling mo, higit pa sa kailangan mo, higit pa sa kailangan ng 5,000 na yun na pinaupo, ay kayang ibigay ng Panginoon. Sobra pa. Nakakain na sila. Na-bless sila sa pagkain, pwede pa silang maging blessing sa daan. Mamigay ng tinapay. Amen? Yun ang gusto ng Diyos Pinagpala ka na at gagawin ka niyang magpapala. Amen? Nung may bagyo, ito pinakamatindi sa lahat na nakita ko kay Jesus. Yung natutulog may unan pa. Ang sigaw ng mga alagad, mamamatay na tayo! Lulubog tayo! Kaya pinagalitan nila si Jesus Panginoon, wala bang ano man sa inyo itong kasisigaw namin? Malag na po kami. Malag na po kami sa kasisigaw, mamamatay po. Si Jesus walang ka-ape-apekto. Na tumayo lang at sinabi, tigil. Kinausap daw yung hangin,
tigil. Kinausap yung tubig, pumayapa ka. Dalawang kinausap doon basahin nyo. Yung hangin tsaka yung tubig. Dalawang kinausap niya. Nag-ooperate sa board Tumigil. Tumigil. Ang sabi ng napanood ko, it takes a week, a month, a year. Ang tawag nila technique sa prayer Parang hindi maganda yung technique. May technique pala sa prayer. Pero sinakyan ko na lang na may technique pala sa prayer. At huwag ka daw titigil sa kakapractice. Hanggang sa maging lifestyle mo na. Huwag kayong mabigo kung nag-declare ka, wala naman nangyayari. Huwag kayong malungkot, panghinaan ng loob. Yung iba daw, inabot ng ilang buwan bago nila nakita manifestation. Inabot ng taon. Bago nakita yung manifestation. Kaya yung healing, mga kapatid, hindi yung instant, pwedeng dahan-dahan. Sa kakadeklara mo, hallelujah, gumagaling ka. Amen? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. So, si Jesus, gamit ang salita ng kaharian, nababaligtad niya yung mga sitwasyon. Yung wala, nagkakameron. Yung kulang, tingnan nyo nakadilaw. Wala, sabi nila huli nagkameron. Yung kulang, anong kabaligtaran niyan? Lumabis. At yung lulubog, ganyan. Itong tatlong ito, lagi sinasabi ng tao. Wala wala na tayo talaga. Tapos kundi wala, kulang kulang. Madalas na lumabas sa bibig natin yung kulang, nakawala. At saka yung, palubog na tayo. Palubog na business natin. Yun ang mga dapat hindi o tanggalin. Ate Maylin nyo, kare-review ko lang kanina umaga, sariwa-sariwa pa. Tuwing magsusukat na lang ito ng damit. Papa, pangit ba? Kasi pa malagi na lang, pangit ba? Pag nagluto, hindi ba masarap? Pwede bang masarap? Masarap ba? Pwede ba pag nagsuka ng damit bagay ba? Maganda ba? Hindi yung pangit ba? Hindi ba masarap? Dapat positibo tayo. Nandun tayo sa kingdom, mga kapatid. Amen. Tanggalin natin yan. Kahit na matagal na yan sa bibig natin, may tatapoy natin yan. Mapapalitan yan, mga kapatid. Practice lang. Again, ano ang sekreto ng lahat ng ito narinig natin? Again, si Jesus nanalangin ng maaga, hindi para pagpalain ng Diyos kasi maaga siya. Ang daming churches, ganyan ang alam. Agahan natin, papakinggan tayo ng Diyos. Hindi po. Si Jesus lumalakad na sa tubig. Bumubuhay na ng patay. Sigurado na siyang papakinggan. Mga kapatid, may purpose lang kung bakit nagsosolo siya. Nanalangin siya maaga, hindi para pagpalain ng Diyos, hindi para unahin ng Ama kaysa ibang bagay. Yun pa. Kaya ako, uunahin ko yung Ama. Dahil pag inuna ka, pagpapalain ka. Laging nauwi sa works Yung part ng tao, yung effort mo, pilit mo pinapasukli sa Panginoon. Gumising ka maaga, nag-effort ka, magpapalain ka. Kailangan suklian ka ng Diyos. Sa pag-e-effort mo, gumising ka ng maaga. Hindi yun. Hindi yun. Ang daming sermon, ganon ang interpretation. Ang purpose talaga ng prayer, kahit hindi maaga, tanghali ka ng nagising, wala naman tayong magagawa, tanghali kang magising. Ang purpose talaga ng prayer ay ma-align ang spirit mo sa spirit sa kaharian ng Diyos. Ikaw walang problema sa Diyos Tayo lang ang gustong, yung align? Mahanay. Matapat ka sa tamang frequency. Tamang signal, kapatid. At mangyari ang kalooban ng Ama dito sa lupa kagaya ng sa langit. Yun. Kasi kapag nasa tamang frequency ka, nakalay ng spirit mo sa espiritu ng Diyos, wow! Yung maghapon mo, nangyayari yung buong kalooban ng Diyos. Nagagawa mo, nangyayari yung kalooban ng Diyos dito sa lupa, kagaya ng sa langit. Amen? Ganun ang mission ni Jesus At nagawa nga niya. Ibaba ang langit sa kanyang pangangaral. Biruin niyo sa gana himala. Ang dami, mga kapatid. Para lang, larawan. Para lang signal ng wifi. Sino na po nakakita ng signal ng wifi?
Sino na po nakakita ng signal? Hindi namin nakikita signal ng Wi-Fi. Pero naniniwala tayo, nandiyan ang signal ng Wi-Fi. Na, nandiyan. Kayong mga naka-data ngayon, hindi nyo rin nakikita yung signal ng globe o Superman yan. Nasa hangin yan. Pero nagbubukas ka ng data, paano nakaka-connect ka? Kuha nyo. No? Signal na radyo, noon pa. Nagtataka ako. Paano nagsasalita yung radyo? Yung radyo noon, magagastos, 4 na ever-rating malalaki. Size P. Pag humila, nabibigat mo sa araw. Ano? Ganun noon. No? Signal na radyo. Paano ito? Binuksan mo, may nagsasalita. Bakit taga Maynila? Sabi mo, yung istasyon karamihan sa Maynila. No? Pihit mo, yung oras na nagsasalita sila, dahil hindi po ang layo nila, dahil lang sa signal ng radyo, ng frequency. Ngayon, merong mahinang signal. Tama po ba? Sa Wi-Fi. Sa radyo. No? At anong ginagawa niyo pag mahinang signal? Malamang, malayo kayo doon sa Wi-Fi. No? Pag malayo ka doon sa Wi-Fi doon sa bahay, sa CR o sa labas ng bakura, humihina ang signal. Tama po ba? Tama po ba? Anong ginagawa mo? Sino nag-a-adjust? Yung Wi-Fi ba, lumulutang sa hangin? Tinahanap ka para lumakas sa signal mo? Nasaan ba yung Sino nag-a-adjust? Yung Wi-Fi o ikaw? Ikaw! Hanap ka ng magandang pwesto. Kaya sa Diyos, wala nang problema sa signal. Tayo na lang ang nag-a-adjust para maalign yung spirit natin sa Kanya everyday. Amen? Nakukuha niyo po ba? Nakukuha niyo po ba, mga kapatid? Nangihinaya ako doon sinasabi ko. Gusto ko maraming nakakarinig dito. So, ganyan din ang connection natin sa karya na nasa atin. Ganyan din ang connection natin sa karya na nasa atin. Yun ang purpose ng prayer. Tayo ang nag-a-adjust para makakonect tayo ng malinaw. Kaya sa buong maghapon, meron kang clarity ng mind. Pag may sitwasyon, malinaw ang decision mo. Alam mo isasagot. Why? Kanina pang umaga, naka-tune in ka na, nasa saktang frequency ka na. Amen? Amen! Balikan natin ito, body soul. So in your prayers, ganito yan. In your prayers, sa pananalangin sa kingdom, you are not trying to ask God for anything. No! Wala na yun. Panginoon, bigyan mo po kami. Hindi po, wala na yun. No? Ano na? You are aligning your higher self, your true you, your consciousness with what's already true in you. In your spiritual reality. Ano yung true spiritual reality mo? May kasaganaan, walang karamdaman, inaalay mo ang sarili mo. Amen? Yung daw po, matagal nang nandyan. Matagal na. Kaya hindi dapat hinihiling. Hindi na hinihiling yung mga, at take note, tinawag yan spiritual reality. Andyan talaga sa atin. Amen? Amen? Hallelujah. So, mga kapatid, nagpipray tayo sa kingdom prayers, hindi tayo nagpipray para baguhin ang isipan ng Diyos. Ano pala, Pastor? Nagpipray tayo para ang isipan natin ang mabago. At maging kahanay ito ng isipan ng Diyos. Amen? Maraming nagpipray, nakasakali, mahapag ang Diyos, binabago nila ang isipan ng Diyos. No? Provided na, anak, nandiyan na, naka-impact sa spiritual realm, sa kingdom. Nasaan, Panginoon? Lahat nga ng bagay na nakita, mula sa hindi nakikita. Siyempre, hindi pa nakikita. Gusto mo makita. Sabi ng Panginoon, magsalita ka, i-release mo, i-declare mo. No? Tinuruan ko na kayo. Diba? Amen? Kaya pala pag may sakit, tumayo ka. Tapos yun nga, yung open. Kung ano yung kailangan, yung bulat, open. No? Yung mga pariseyong hindi na kontento doon sa, pinagbuhat pa, di ba?
Tumayo ka, buhatin mo higaan mo, umuwi ka. Ginawa lahat. Si Pedro at si Juan, ginto pilak, wala ako. Noong oras na yun, wala sila talaga. Walang-wala eh. Kung anong meron ako, bibigay ko sa iyo. Pangalan ni Jesus. Lumpong, wala nung ipinanganak, tumayo pa. Tumalon. Amen. Amen. Word. Word. Amen? Kapag na-awaken ka daw, pakinggan nyo daw. Pag na-awaken ka daw, itigil ka daw sa pag-judge sa mga hindi pa na-awaken. At yung mga taong may pangit ang ugali, masama ang ugali, na Kristiyanong masama ang ugali, pero meron pa rin ganun. Pinag-aralan namin Friday, Kristiyanong matatampuhin. Kung sino doon yung matatagal na, sila yung matatampuhin. Sabi ni Pastor Henry, yun po, titigil ka mag-judge. Kasi alam mo, hindi lang, para lang silang tricycle na hindi nakalay. Ay, pagpapasensya ako doon, wala sa align to. Ganun na lang. Wala sa align to. No. Amen? No? Kaya, ito pa natapuan na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kape, mind of Christ. Nasa atin. Para hindi tayo mahirapan, ibinigay pati yung mind of Christ. Amen? So, hindi madali, mga anak ng Diyos, hindi madali, pero magandang magsanay na tayo. Ngayon pala. Na, sanayin, mag-focus sa solusyon, hindi sa problema. Sanayin, mag-focus sa kagalingan, hindi sa karamdaman. Sanayin, mag-focus sa kasaganahan, hindi sa kakulangan. Napansin nyo, may mga pamilya, may nanay naman, masyado nakapokus sa mga wala. Ay, wala lang bigas, wala lang toyo, wala lang laman ng rep, wala lang gasol, wala lang ano. Paano na, puro lahat na lang, wala. Again, the true you, hindi siya naapektuhan. Si Jesus, hindi siya naapektuhan. Hindi siya naapektuhan. So, kaya pala ito saka ko lang naintindihan to. If we live in the Spirit, nabubuhay tayo ngayon sa Spirit. Let us also walk in the Spirit. Walk in your higher self. Walk in your consciousness. Walk is mabuhay. Ipamuhay mo ang paglakad. Amen. Hallelujah. So, mga kapatid, ang challenge ko, o encouragement ko ngayong umaga na ito sa inyo ay balikan natin ang ating prayer life. Ako, aminin ko sa grace teaching, medyo tinamaan ang prayer life ko. Tinamaan talaga ang prayer life ko. Kasi nakita ko siya parang effort masyadong. Nung kasing elementary ako, naikwento ko na, nanalangin ako gabi-gabi, lumaktaw ako na isang gabi, nasunog yung bahay namin. Ang laking trauma nun. Talagang kahit ano pa ang mangyari, gabi-gabi na ang prayer ko. Gabi-gabi na, dahil lang sa sunog na yun. At kahit lasing na lasing ako, kaya ko pa rin mag-antanda. Dahil kahit lasing ako noon, takot pa rin ako. Baka masunog ulit ang bahay namin. Kasi pagising, nasunog yung buong partisan ng bahay. Nasunog. Naiwanan ni nanay ko yung plancha. Ang plancha noon, yung pag sinaksak mo, walang 1, 2, 3, 4, 5. Diretso. Nag-brown out. Nakapatong dun sa pantalon kong uniforme sa drum and bugle. Navy. Nagka-kuryente. Nakipag-birthday naman sila. Kami mga tulog sa bahay. Kasunog. Dapat to, lechon kami lahat magkakapatid kasi sa taas kami ang sunog nasa baba. Nasunog, electric pa, yung
partisan na kako. So, buti na lang, pauwi na sila, takbuhan sila. Binasa ang kumot, pinagbabalibag sa mga marunong na rin sila doon, mga kasama nila. Mga ganun-ganun. So, dahil lang doon, natakot na ako. At nung Kristiyano na ako, ganin pa rin ako, takot akong meron akong malimutan. Ay, Panginoon, si Lola nga pala. Ay, Panginoon, si ano nga pala, luluwas. Baka mabangga, ingatan niyo po. Kaya nasabi ko sa inyo pagkahaba-haba ng prayer ko, na napagod ako, kaya sa grace, para ako napahinga. Sumobra naman ako sa pahinga. Hindi na ako halos manalangin. Hindi na ako nananalangin halos. Pero ngayon, nakita ko sa kingdom, inaalay mo lang pala ang sarili mo para magawa mo ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Para patuloy kang maging blessing sa maghapon. Ganun lang pala. Alayin mo lang, mga kapatid. Alayin mo lang. Amen? At umaga, pagkagising, mag-declare na kayo. Sabihin nyo, angkinin nyo na yung maghapon. Di ba, this is the day that the Lord not made. Di ba? Versikulo yun Pwede yun. Panginoon, ito ang araw na ginawa mo, kaya magsasaya. Masaya ako, at pati taong mga nasa paligid ko, maapektuhan ko. Magiging masaya din sila. Ako ay pinagpala, at ako ay magiging pagpapala. Ako ay magaling, wala ang ulog at talampakan. Ako ay magaling, wala akong sakit. Amen? Kahit na pagkayari mong nagsalita ay, aray ko. Tuloy pa rin. Bukas naman. Talaga, hanggang sinong sumawa? Sino magsawa? Magsawa siya. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Father God, salamat po. Maraming salamat. Patuloy kami lumalalim, Panginoon, doon sa loob. At ayaw na namin sa surface, Lord. Alam namin yung mga galit, inggit, pagiging judgmental. Lahat yun ay nasa surface lang. Nag-ooperate kami sa surface doon sa body, doon sa labas, doon sa katawan, Panginoon. Ayaw na po namin na-stuck doon, Panginoon. And help us, Lord, hallelujah, na ipamuhay, subukin ang kingdom prayers na ito. Na ang aming higher self, inner self, hindi siya natatouch ng mga sickness, hindi siya natatouch ng anumang sitwasyon, pati ng mga kakulangan, sapagkat sa aming inner self o higher self, nandoon ang kumpletong kagalingan, kasaganaan, kagalakan, kapayapaan. Salamat po. Jesus name we pray. Thank you po. Praise God. Sino po ba yung masaya ngayong umaga?